Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalawang linggo ng Adbyento, at ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos na napagligtas natin. Tuwiring mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man unang-una, na ang tao'y nalubog sa sala. Hinangakong ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda pagdating ng manunubos na kapagligtas natin. Tuwiring mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mo ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob kaming itinataguyod ng kagalingang ngayong iyong dulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina.
Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya'y nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Tinatawagan po ang ating family sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento na sina Mr. and Mrs. Voltaire Lazaro and family, Sister Mila Mayor and family. May ilaw sa lunti ang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay, sa pagbawi ng kadiliman, kasalanay ng hugasan, pagumuhay ang dulot, siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at liping. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo kami, partikular na ang pamilya Mr. and Mrs. Voltaire Lazaro and family, Sister Mila Mayor and family, upang ang kanilang sinindihang ilaw ng Adbyento ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Kristo Jesus. Tunay nawa kaming manabik sa muling pagbabalik ng iyong anak na aming pinananabikan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, sa inyong pasanin, at kayo'y pagpahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.
sapagkat maging hawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino ditong nakakita na ng kalabaw na may pamatok sa kanyang leeg? Oh, yan, no? Iba mga rich kid na, no? Hindi na nila nakita. Alam nyo, no? Doon sa bundok, yung mga kalabaw, sila po yung naghihila ng tinatawag ng mga uling, kopra, bigas, at kung ano-ano pang mga produkto galing bundok upang ihaon papuntang bayan. Yan yung means of transportation sa bundok. Dito sa atin, majority isang kalabaw lang. Pero sa ibang bansa, no, dalawa po yan. Yung ox, no, dalawa ox yan ang tawag noon kapag dalawa. According nga sa binasa ko, ay lalaki, no, lalaki. At ang ginagamit daw nila yung castrated dahil daw maamo. Kaya po naging maamo sila dahil kinakapon, no, at tinitrain. At ang pamatok dalawa, no, dalawang kasi yung sa kanila kasi, no, ang male ay ox, ang babae naman ay cow. Sa atin walang lalaki, walang babae, baka, no? Yun lang sa atin kasi. Yung baka na iyon, dalawa. Kaya dalawa silang hihila ng dala. Naalala ko nga, no, may isang namatay na magsasaka sapagkat yung kalabaw na ginamit niya nung pinaararo niya tanghali at sa sobrang init, no, palagi niya pang hinahampas. Kaya nagalit ang kalabaw, siguro nabibigatan at hindi na makayanan. Siya na ang binalingan at napatay. Kaya kung napapansin ninyo, kapag mabigat pala ang pamatok na sa atin, hindi na maganda ang pinagagawa natin. Kaya po, no, sa mga taong buhay, hindi lahat na nabubuhay ay nabubuhay sa tama. Maraming nabubuhay na hindi ginagamit ang buhay. At iba't ibang tao, iba't ibang pamatok ang nasa atin. Depende kung anong goal natin sa buhay. Pero ito lang masasabi ni Jesus, kapag kayo'y nabibigatan, lalapit tayo sa Kanya. Dahil ang Kanyang pamatok, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Diba sabi ko, dalawa. Ibig sabihin, tatanggalin natin ang ating pamatok, kukunin natin yung isang pamatok na ang kasama si Kristo upang doon ay sasama tayo sa Kanya. At ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. Ibig sabihin, sa paglalakbay at sa pamumuhay natin, kasama natin si Jesus at unti-unti tinuturuan tayo ni Jesus. Alam niyo, ang taong mabigat ang pamatok, hindi lang po siya ang nabibigatan, pati na po ang kanyang pamilya. Nakikita ninyo sa mga taong namumuhay sa kasalanan, hindi lang siya apektado, kundi ang kanyang pamilya. Dahil hindi ka naman nag-iisa, may taong nagmamahal sa iyo na sa tuwing nakikita ka naghihirap, sila din ay naghihirap. Kaya kung gusto niyong makita ang mahal ninyo sa buhay na magiging masaya, isama ninyo si Kristo. Tanggalin ninyo ang pamatok na matagal nang nagbibigay kabigatan sa inyong buhay. Minsan kasi ang nilalagay natin na pamatok, akala natin magaan. Pero lagi niyong pansinin, kahit anong gaan,
Sa araw-araw na paglalakad natin, tayo'y nabibigatan. Isang basong tubig, magaan ba? Hindi. Hindi magaan. Pero sa katagalan kasi na inaangat natin ang isang basong tubig, nagiging mabigat. Kaya dapat ilagay natin, ibaba natin. Ganon din ang pamatok. From time to time, tatanggalin natin at ilagay ang kay Kristo upang tayo'y turuan ni Kristong mabuhay. Ika nga ang sabi dito sa ating unang pagbasa, siya ang lumikha ng buong daigdig. Ngunit ang magtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pagpakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina. Kapag si Kristo'y kasama natin, kahit tayo'y tatakbo at tatakbo, hindi tayo manghihina sapagkat tinuturuan tayo ni Jesus kung paanong mabuhay. Kaya po, kung kayo'y nabibigatan, magbalik loob na kayo sa Diyos. Tanggalin nyo na ang pamatok na matagal na ninyong dala-dala. Maraming tao sa tuwing hindi na nila kaya, Diyos ang kanilang tinatakbuhan. At yun ang tama. Maraming tao na ang pamatok hanggang ngayon, nakaano pa rin sa kanilang liig. Tayo pa naman ng mga Pinoy, kapag hawak sa liig, ibig sabihin, hindi tayo nagpa-function according sa ating kagustuhan. Nagpa-function tayo according sa humahawak sa ating liig. Kaya po wala nang iba sana nahahawak sa inyong liig, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Manalangin kayo sa Kanya sapagkat siya po ay Panginoon. Siya ay makapangyarihan. Siya po ang naglalang ng lahat kahit na inyong buhay. Kaya wala na tayong gagawin kundi manalig sa Kanya. At sana, sa panalig natin sa Diyos, gamitin din natin, ang ating sarili upang hikayatin natin ng ibang tao na hanggang ngayon ay nahihirapan at napapagal. Kaya sana, tanggalin din natin ang kanilang mga pamato. Please all stand. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ang ating itutugon. Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kanyang pagkikinhawain kapag kami ay nahihirapan. Lubin mo na sa tuwinay
makasunod kami sa Kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng Kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, kalakad kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bunga alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bunga ng buhay na iyong Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong ipinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami, nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati at mo. Hosana, Hosana sa kailangan ng pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang kinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
mga sala para nakakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ika'y gumawa ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sa gilid mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo.
Pasko. Panginoon, halina at lumarito ka. Sa gilid mo ang bayan, kawang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang dakilat, kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalita, pangako mo'y tugtin na. Panginoon, ang dakilat, kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalita, pangako mo'y tugtin na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, tiyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon,